much kay Coach Bernard Aragano. Grabe, no? So, napakalupit ng ating host for today. And syempre, before po ako mag-start, sa lahat po na nandito sa loob ng Zoom po natin right now, gusto ko lang po pasalamatan. Syempre, di ba, yung mismong community na to, so yung Raptors in Motion International or RIMI. And syempre, sa ating founder ng mismong team na to, which is si Mentor or si Upline, Boyet Dalugdog, and syempre sa ating dalawang VPs, di ba? Yung mismong nag-invite po sa akin dito to share my story, syempre kay Danley Santos, and syempre kay Janet Jumawan, and to all RIMI Council. So sa lahat po ng mga nandito guys, thank you so much po. Diba, sa lahat naman nagko-comment. So, syempre, umpisahan na po natin. Ready na po ba kayong lahat? Diba, gusto ko lang po kayong ipa-excite kasi ako po, I'm very excited na i-share ko po sa inyong lahat. Diba, yung story ng buhay ko kasi I know for sure sa lahat ng mga nandito, diba, lalong-lalo na po yung mga katulad ko po na student na nag-start, diba, I know sobrang makaka-relate ka. And kung OFW or empleyado ka man po right now, mas makaka-relate ka po sa akin. So, start na po tayo. Kasi ako, excited na po ako para sa inyong lahat na nandito. Okay? Ayan. So, nakikita po ba yung slide ko po? Ayan, paki-comment naman po ng I am blessed kung nakikita po ninyo yung slide ko po. Diba? Ayan. So, sa lahat po ng mga nandito, guys, diba, yes, I am Coach Zyla. Tama po yung sinabi ng host po natin kanina. And syempre, hindi ko na po iisa-isahin yan. Kayo na po yung bahalang magbasa. Di ba? Screenshot nyo na lang. Dito lang. Ano po? Basahin nyo na lang po. Kayo na lang po magbasa. Pero syempre, di ba, sino nga po ba si Coach Zylan? Nag-start po siya sa negosyo na to. Yes, isa po akong typical na estudyante na pangarap ko lang din po before na makapagtapos ng pag-aaral. Pero sabi ko po talaga sa sarili ko that time nung nag-aaral ako ng ilang years din. Di ba kasi, syempre, di ba, nag-graduate po ako ng senior high, hindi na po ako nagtuloy ng college kasi mas nakita ko po sa opportunity na mismong shinare po sa akin na sobrang ng buhay na naghihintay po sa akin dito. And I'm very thankful kasi kung hindi sa mga taong nag-share sa akin ng opportunity na to, for sure guys, yung nakikita nyo right now na mukha, di ba? Kamukha ko pa rin ba? Syempre, ako pa rin yan. Di ba? Nagbago lang kasi may pera. Diba? Sabi nila, naniniwala ako po sa kasabihang, hindi ka lang magiging maganda or gwapo, alam mo yun, kung wala kang pera, which is totoo po talaga yun. Kasi yan po ako dati, before po ako nag-start sa negosyong to, akala ko talaga, no, ganito na lang po ako, ay, grabe nag-draw. Diba? Parang, yun na lang ba talaga ako? Kasi gusto ko talaga yung syempre halos lahat naman ng mga babae dito. 'Di ba lalo na sa mga OFW, mga partners natin na nandito na syempre gusto din maging maganda, 'di ba? Mayaman, 'di ba? Alam mo yun, pagka dadaan ka pa lang nililingunan ka na. Oh, 'di ba? Alam ko lahat ng mga kababaihan dito yun din yung gusto, lalo na sa mga lalaki, 'di ba? So naniniwala ako guys na kailangan mo lang maging mayaman, 'di ba? Para lang po alam mo yun, yung parang may appeal ka, gano'n. Kasi dati ganyan din po ako guys. Yung situation mo ngayon na nahihirapan ka po, 'di ba? Ganyan din po yung naging situation ko dati. Kaya nga po, mas nilakasan ko yung loob ko na mag-grab ng opportunities na katulad nito. Kasi naniniwala ako sa sinabi ng mentor ko, 'di ba? Sinabi din ng host natin kanina or nung mismong video kanina kasi nakikinig po ako na pag wala kang ginawang bago, walang magbabago sa sitwasyon mo, which is totoo po eh. Ayan. And syempre, ayan, so my deepest why. So, bakit coach, ginagawa mo yung negosyo na to, kaya naman ibigay ng family mo yung pangangailangan mo kasi isang anak ka lang. Yes, actually guys, lahat naman po, 'di ba, nang gusto ko nabibigay ng mga magulang ko. Pero bakit ang tigas ng ulo ko na gawin pa rin yung ganitong opportunity? Alam mo 'yon? Kasi nung nag-full-time po ako guys sa negosyo na to, hindi po alam ng mga magulang ko na magpo-full-time ako. So, ibig sabihin, in short, pero wag niyong gagawin, tumakas po ako. That time, nung time po na nag-full-time ako sa business. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, ang dami kong iniwan eh. 'Di ba? Nung iniwan ko na yung part na yon na maganda, 'di ba? So, ngayon, mas sobrang ganda nang nangyari. 'Di ba? Kasi bakit? Kasi imagine niyo guys, nung time na nag-aaral po ako, 'di ba, halos
pumapasok ako sa school, 'di ba? Umuwi ako sa bahay, kakain, matutulog. Ganun po yung routine ko before. 'Di ba? Pero right now po, guys, imagine niyo na lang, halos hindi na ako kumakain. Joke lang. 'Di ba halata? O, hindi lang halata, no? Pero ganun talaga, 'di ba? Pag may goal ka at may pangarap ka. 'Di ba? Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi habang buhay, 'di ba? Malakas yung magulang ko. Kasi right now, nasa 40s na po yung mga parents ko. And para sa akin po, sobrang grateful ako sa opportunity na to. Kasi bakit? Kung hindi ko to ginawa, siguro hanggang ngayon, nanghihingi pa rin po ako sa mga magulang ko ng, alam mo yon, pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Eh ako guys, hindi naman ako sobrang materialistic na tao, pero kung bibigyan mo lang ako ng gift, 'di ba, something na galing sa 'di ba? Sobrang masaya na po ako doon. Ganun po, 'di ba? So yung mga magulang ko, 'di ba, every time na meron talaga ako, guys, nagbibigay talaga ako. Minsan inuobliga ko yung sarili ko na magbibigay ako. For example, merong mga bills sa bahay. Ganun yung ginagawa ko, 'di ba? Tumutulong ako kahit hindi naman kailangan. Minsan nga kahit sobra-sobra nagbibigay pa din ako sa kanila eh. Kaya yung papa ko sobrang masaya. 'Di ba? Sobrang proud, 'di ba? Kasi nga isang anak ako na akala nila hindi ko kayang tumayo sa sarili kong paa, pero nagawa ko. And right now, guys, alam nyo, ang pinaka-goal ko ngayon is makapaglabas ng sariling sasakyan. Kasi pangako ko sa sarili ko na hindi ako uuwi sa amin hanggat wala akong resulta. 'Di ba? So, yan guys. 'Di ba? Kaya sa lahat ng mga nandito po, 'di ba, na OFW ka, 'di ba? Or may anak ka po, huwag mo pong hayaan na yung anak mo palaging umaasa sa iyo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang po, hindi habang buhay malakas ka. Tama ba? Hindi habang buhay kung ano yung sitwasyon mong maganda ngayon, habang buhay ganyan. Kasi naniniwala ko guys sa kasabihan na parang yung buhay natin parang dulo. 'Di ba? Sometimes okay, sometimes hindi. Ganun talaga. 'Di ba? Kasi ano yan, alangan naman anak ka ni Lord, 'di ba? Ikaw lang masaya palagi, ganon. 'Di ba? Hindi. 'Di ba? Kumbaga, sa buhay, it's all about magfe-fail ka, 'di ba? Mag-grow, magfe-fail, 'di ba? Mananalo, matatalo, ganun talaga. 'Di ba? Kasi ako naranasan ko yun, guys. And ang masasabi ko lang, yung worth it, yung desisyon na ginawa ko nung times na hindi ako naniwala sa mga taong nagsasabi sa akin ng negative. 'Di ba? Sa lahat ng mga nandito na nakapag-decide na, tapos ang daming tao sa paligid niya na nagsasabi na, oh, wag mong gawin yan, kasi hindi totoo, scam yan, ganito, ganyan, bla, bla, bla. Huwag kang maniwala doon. Kasi at the end of the day, pag nagkaroon ka ng emergency, sino ba yung hihingan ng tulong? Di ba wala naman? Kahit nga siguro, manghihiram ka lang ng kahit magkano, di ka papahiramin. Eh, kasi, di ba, sasabihin sa'yo, ay, baka ganito, di ba? Ang daming sasabihin. 'Di ba? Pero kung ikaw right now, guys, 'di ba, gagawin mo yung opportunity na 'to ngayon pa lang. Kung nakausap mo na yung coach or mentor mo, nag-commit ka na, gawin mo po talaga. Kasi 'wag mong sayangin yung oras. Ito palagi kong tinatanda sa sarili ko. Palagi ko pong tinatatak sa utak ko na yung pera, anytime, pwede mo naman kitain. Pero yung oras at panahon, pag yan napalampas mo na, yan yung never mo nang mababalikan pa. Kasi kahit sobrang dami mong pera, 'di ba? Totoo naman eh. Kapag sobrang dami mong pera, like millions, 'di ba? Yung time na nawala na, kaya mo bang ibalik yon? Kaya mo gumawa ng time machine ngayon? Kasi kung totoo, message mo ako agad. Papagawa ko, try lang, 'di ba? Kasi lahat naman tayo, gusto naman mabalikan yung oras na, for example, sabihin na lang natin, namimiss mo yung family mo na ganitong time, di ba? Hindi mo mababalikan kasi walang pera. Tama. So, ibig sabihin, sa part mo, as ikaw, OFW ka, empleyado ka, estudyante ka, di ba? Yung feel mo right now na, "Ay, wala kasi ako pang puhunan." Gumaganan ka na agad, mati ka na agad. 'Di ba? Pero hindi ko pa naman binibigay yung best mo. Kasi totoo lang guys, nung nag-start ako dito, 'di ba? Ginawan ko po talaga ng paraan para lang makapag-start ako. Ang daming nagsasabi sa akin ng ambisyosa mo naman, 'di ba? Ang lakas-lakas naman ng loob mo. Oo, talaga, malakas talaga loob ko. 'Di ba? Kasi wala naman sa labas na ooperan ka kahit pamilya mo. Operan ka para yumaman. Wala namang ganun eh. Napakaswerte nga natin sa opportunity na to na binibigyan tayo ng opportunity para umasenso ka sa buhay. Samantalang kahit pamilya natin, sa lahat ng mga nandito, I know makaka-relate ka, 'di ba? Na kahit pamilya mo ida-down ka pa. Tama ba? Kasi ako,
kung ikaw, same situation sa akin before as estudyante ka, ganun yung sa akin dati. Kaya nga ang ginawa ko, nag-decision na lang talaga ako ng sarili ko, umalis na lang talaga ako doon. So nag-full time talaga ako. Kaya right now, eto na po, 'di ba, yung lifestyle na meron po ako ngayon. So sa lahat ng mga nandito, guys, sino po yung mahilig mag-party at mag-travel? Ayan. I-comment mo naman dyan para makita ko po. At syempre, para malaman ko din po ano ba yung mga gusto nyo. 'Di ba? Kasi lahat naman po tayo may kanya-kanyang gusto sa buhay. 'Di ba? Kasi malay ko ba, kung gusto mo lang ganyan yung buhay mo, 'di ba? Wala, 'di ba? Kasi kung nandito ka right now, nakikinig ka, ibig sabihin, you want more. Kasi ako guys, sa lahat ng mga nandito po na nakikinig right now, bakit up until now nag-hustle pa din ako? Kahit sabihin natin, coach, may savings ka naman. Guys, hindi lang yun. Kasi yung mga mayayaman na kumikita na po ng milyon-milyon, pero ay, grabe. 'Di ba? Nag-hustle hard pa rin sila. So, yun po yung mindset na meron ako right now. Kasi, I want more para sa family ko. Sabi ko nga, before ako mag-24, di ba right now kasi is 22 ako, what I mean is 23. Ayan, 1 year time. Di ba? Dapat stable na po ako. Yes, ganun po yung pangako talaga sa sarili ko. Kaya sa mga nandito, 'di ba, na ganun din po yung pinangako nila sa sarili na o baka wala kang pinangako. Okay ka na sa ganyan, 'di ba? Oo, kasi ako guys, meron akong pangako sa sarili ko na before ako dumating sa age na ganito, dapat stable na ako. 'Di ba? Yun yung mga goal, 'di ba? Ayan, kaya sa lahat ng mga nandito, 'di ba? Guys, ang masasabi ko lang, sobrang swerte mo at pasalamatan mo po yung taong nag-share sa'yo ng link na to. Kasi yung taong yun, sure ako guys, yun yung anghel mo po na, alam mo yun, yung hinihiling mo sa taas palagi ng opportunity, ito na yung right time mo. Kasi sure naman ako guys, ang dami nang nag-share sa'yo eh. 'Di ba? Hindi mo nagagawa kasi natatakot ka, 'di ba? Nagda-doubt ka, 'di ba? Kasi mas nakikinig ka sa sinasabi ng ibang tao. Guys, palagi mong tatandaan, every time na nagkakaroon ka ng emergency, ikaw pa rin yung naghahanap ng paraan, hindi yung mga taong nagsasabi sa'yo ng negative. 'Di ba? Kaya sa lahat ng mga nandito guys, eto din, sa mga nagsasabi po ng 'di ba, na coach, pag sumali ba ako diyan, i-income ba talaga ako? Ay, syempre negosyo. Negosyo na hindi ka kumikita, maliban na kung hindi mo ginawa. Yun yun, 'di ba? Kaya sa lahat ng mga nandito po, guys, 'di ba? Grabe, 2024 na po tayo ngayon. 'Di ba? 2025 na po, ilang months na lang, 6 months na lang po, 'di ba? Bago alam yun, 2025, nasa mind mo pa rin yung scam, kung ano-ano. Bago na po yan. Grabe guys, 18 years na po yung company natin. 'Di ba? Kung scam to guys, ay naku, bakit ko to pipiliin, 'di ba? Mas pipiliin ko guys mag-aral ako kasi ang kinuha ko pa magdodoktor ako. Mas malaki ang sweldo ng doktor compare dito. Pero bakit? Eto yung ginawa ko kasi dito ko po nakita na mas mabilis ko pong makukuha yung pangarap ko. Kasi kung ako sa part ko, ano kumbaga, ako yung tipo ng bata na kina-calculate ko po lahat, 'di ba? Calculator yarn. 'Di ba, kina-calculate ko po lahat. For example, nung times na magpe-first kasi nung time na magka-college na po ako, ang binayaran po nun, imagine nyo guys binayaran ko po that time at binayaran ng papa ko that time, nasa 20,000. Enrollment pa lang po yun, guys. Grabe no, enrollment pa lang yun, di ba? Pero, imagine niyo po, hindi ko siya tinik. Lakas ng loob, di ba? Ganun kalakas yung loob ko. Hindi ko siya tinik. Bakit? Mas kinalkyo ko guys, yung years. Kung magkano po yung gagastusin ng mga magulang ko compare sa gagawin kong negosyo. Kasi sabi ko sa sarili ko, that's worth 100 or millions kung tutuusin. 'Di ba? So para sa akin, gawin ko na lang 'to. Kasi alam ko, 'di ba, hindi man ako makakapagtapos ng pag-aaral. Kasi eto guys, reality. Lahat ng mga kakilala nyo po na nakapagtapos ng pag-aaral, so, hindi ako nagbabrag guys gusto ko lang pong itanong sa inyo. Saan po kayo nakakita na nakapagtapos ng pag-aaral na may magandang trabaho ngayon? Kasi kung wala po, yun yung reason kung bakit ko siya ginawa. Kasi ang dami ko pong mga pinsan, kakilala, 'di ba, na nakapagtapos ng pag-aaral, high honors. Normal yan pag estudyante. 'Di ba? High honors, 'di ba? Ngayon, summa cum laude graduate. Ngayon guys, walang trabaho, 'di ba?
So, ibig sabihin, kasi halos lahat ng mga nakikita ko, ganun yung situation, 'di ba, na nakapagtapos. So, ibig sabihin, hindi nakadepende lang sa diploma. It's all about ikaw. Ano ba yung gusto mo? 'Di ba? Kasi sometimes naman sa atin, lalo na sa mga parents dito, ito po, real talk ha, yung iba dito, mas pinupush niyo po yung anak ninyo yung gusto ninyong makuha nilang course. Tama ba? Paano kung yun yung ayaw nila? 'Di ba? Eh, ang gusto nila ganito. Ang gusto mo pulis, ayaw nila. Diba? So, para sa akin, kasi ako dati, dinidictate din ako ng mga magulang ko na ganito kunin mo. Eh, ako gusto ko maging doktor. Diba? Kasi sa family po namin, may mga tawag dun, sa barko, gano'n, ano ba yun? Sa barko or sa airplane, mga gano'n, yung parang flight attendant, mga ganyan. So, sabi ko sa sarili ko, what if negosyante? Whatever. Diba? Is negosyante kaya, diba? Para bago. And good news, guys. Alam niyo po ba na at the age of 21 years old, isa po ako sa, ano yun? Hindi pala isa. Ako po yung kauna-unahang naging milyonarya sa family po namin at the age of 21 years old. Meron akong mga family na may mga kaya, di ba? Kumbaga may pera, di ba? Ganon. Pero, ang masasabi ko lang, sure ako, na bata pa lang ako, di ba? Nabago na yung mindset ko. And I'm very thankful sa community na meron ako right now. Di ba? Lalo na dito sa RIMI Empire, di ba? Sa lahat ng mga nandito, guys, di ba? Kung ikaw, nagdesisyon ka na, gawin mo po talaga. Kasi, ang sure lang ako, guys, sobrang ganda po ng buhay na naghihintay sa'yo pag ginawa mo po yung negosyo po natin. And, syempre, sa lahat ng mga nandito, na-awardan na din po ako sa MOA Arena, ayan, ng Silver Executive. And by September, awardan po tayo ng Silver Executive Prime, 'di ba? So, yan guys, ibig sabihin, nung Silver Executive, yan po yung pinaka, sabihin na lang natin, na-promote sa company natin. Kasi hindi pa yan yung pinakamataas, may mas mataas pa dyan. 'Di ba? So, ayan din guys, na-awardan din po tayo sa ating, magkasunod po yan, di ba? Na-awardan ako ng SE, then na-awardan din po ako ng Millionaires Club member at age of 21. Imagine niyo guys, sa crowd po ng tao na 15,000 katao po yan guys. Imagine niyo na lang nandyan yung pangalan ko, di ba? Sa mismong um, nila screen, 'di ba? So I am proud, super proud ako kasi grabe din yung naging sakripisyo ko at na-hit ko din po talaga na first million natin. Kaya right now po ang tinatrabaho ko naman yung third million naman natin kasi nasa almost 1.6 million na po tayo as of now. Kaya I'm very thankful po sa lahat ng mga nandito, 'di ba? Lalong-lalo na po ikaw na alam mo yon, nag-iisip ka pa kung ano-ano pa yung iniisip mo ngayon, 'di ba guys? Huwag mo nang pag-isipan kasi ang pag-iisip na yan guys, yan yung reason kung bakit po ang daming tao ngayon ang hindi nagbabago yung buhay. Bakit? Kasi sa pag-iisip. 'Di ba? Guys, walang yumayaman sa pag-iisip. Real talk. Wala pong yumayaman, 'di ba? Sa lahat ng mga nandito, ayan, imagine niyo guys, last April, ngayong year lang po yan, pumunta po kami ng Hong Kong. Ayan, grabe no? Diba? Sabi ko talaga sa sarili ko nung time na nandun na kami sa Panda Hotel, which is sa Hong Kong na po yun. Diba? Eto guys, first time ko pong makasakay sa airplane. And alam nyo ba, nung time na papunta po kami sa Hong Kong, di pa po kami nakasakay ng aeroplano, sabi ko talaga, so na ba talaga yun? Diba? Kasi sabi ko, talaga, to, di ba? Kasi syempre, as first timer, sumakay din ng airplane. First time ko po guys, and grabe, first international travel ko po yun. And hindi lang po isang bansa yung napuntahan namin that time, di ba? Grabe. Kaya para sa akin guys, sa lahat ng mga nandito, kung magde-decide ka guys, sure ako guys, sobrang worth it po ng desisyon na yan. Kasi ako, nag-decide ako way back 3 years ago, pero grabe, imaginein mo na lang, yung ganong mga experience, pina-experience sa akin, iba eh, di ba? Alam mo yun, yung parang mag-goosebumps ka na, grabe, ito na ba talaga yun? Di ba? Alam mo yun? Yung parang up until now, hindi ako makapaniwala at yung excitement nandito pa rin sa akin. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi lang ito yun. Di ba? Madami pang susunod. Kaya proud ako sa lahat ng mga nandito, guys. Diba, magdesisyon ka at yung desisyon na yan, panghawakan mo po talaga. And sa lahat ng mga nandito guys, kung hindi niyo po natatanong sa akin, kasi syempre, alam, magtanong ka. So,
Guys, ginawa ko din po yung VIP na tinatawag. Sa lahat ng mga nandito, kung hindi ka pa po nakapag-VIP, guys, VIP is the key sa lahat ng gustong kumita ng malaki sa business natin. Yung nakita niyo pong income kanina, 6-figure, 5 figures per month. Guys, dahil po yan sa VIP account natin. Kasi hindi po yan mangyayari kung hindi po ako nakapag-VIP. 'Di ba? Kasi napakaganda po ng sistema pag nakapag-VIP ka. 'Di ba? Very easy na lang sa'yo, 'di ba? Hindi easy kasi hindi ka mag-i-invite, ha? Hindi gano'n. 'Di ba? May gagawin ka pa rin. Easy lang kasi ang bilis ng pwede mong kitain. 'Di ba? Ang bilis ng income ko. Right now, guys, nasa ano na ako, siguro nasa 40 accounts na yung meron ako ngayon. So imagine niyo yung accounts natin, kung i-maximize mo lang po lahat-lahat, guys, grabe, panalo ka po talaga. Kasi imagine niyo po, yung accounts natin right now is nasa 69, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, 'di ba? Pero ang alam ko po, 69 accounts po yung meron yung company natin. Kaya guys, kung ikaw, 1, 2, 3, 4, 5, kung ilan mang account meron ka ngayon, guys, i-maximize mo yung account natin. Yun yung makakapagpasabog ng network mo at yun yung makakatulong sa'yo para mas mabilis kang makapag-uwi for good at makapag-ipon kung empleyado ka. Lalo na kung estudyante ka katulad ko, 'di ba? Kasi ako, guys, imagine niyo, hindi pa pala tapos 'to, 'di ba? Lalo na sa mga nandito na estudyante, guys. Nag-start lang din ako, wala din akong pera. Pero ang sure lang ako, guys, kahit wala akong pera, mas malakas yung loob ko kaysa sa'yo. Kaya kung palakasan ng loob, maglaban tayo, okay lang sa akin. Kasi kahit wala akong pera, sobrang kapal ng mukha kong manghiram. Kaya nga, lahat ng mga yumayaman sa ganitong business, guys, at nagkakaroon ng resulta, makapal ang mukha, and syempre, magaling dumiskarte at malakas ako. Kaya, di ba, yung mga coach or mentor mo, nakausap mo ngayon, di ba, hindi yan tatagal kung hindi po ganun yung attitude niyan. And syempre, nakapunta din po ako, the ruins of St. Paul in Venetian, Macau. Di ba, imagine niyo, guys, etong lugar na to, grabe, nakikita ko lang to sa Venice, dito sa Makati ata yun, kung hindi ako nagkakamali. 'Di ba? Sa Venice po. So, bale, nakikita ko yun, pero hindi ako nakakapunta. Pero, ang good news, nakapunta ako sa mismong, sa mismong lugar na yon na kinapi lang din dito sa Makati. 'Di ba? Hindi ako nakapunta talaga. Kaya, grabe, sobrang saya ko. Kasi, para sa akin, guys, itong opportunity na to, hindi lang to yung putyo-putyong negosyo. Kung ikaw nandito ka na at member ka na po, guys, sabihin ko sa'yo, huwag mong gawing putyo yung negosyo natin. Kasi yung negosyo na to, hindi to putyo-putyo. Yung negosyo na to, guys, ito yung lifetime mong dapat mahalin. 'Di ba? Kung ikaw wala ka pang love ngayon, yung negosyo natin yung mahalin mo. Kasi ang sure lang ako, guys, pag minahal mo 'to, mas mamahalin ka. At lahat ng mahal mo, 'di ba? Mabibigay mo lahat ng mga gusto nila. So sa lahat ng mga nandito po, ito lang yung maiiwan ko para sa inyong lahat. Believe in yourself and anything is possible. Kasi naniniwala ako po na lahat ng gusto natin sa buhay, makukuha po natin kung ikaw yung tipo ng tao na ipupush mo din yung sarili mo. Kasi walang ibang taong tutulong sa'yo at walang ibang taong magpapasuccess sa'yo kundi sa sarili mo lang. Kasi yun yung pinakatumatak sa akin. Simula ginagawa ko yung and sa lahat ng mga nandito po, thank you so much, lalong-lalo na po sa founder nito and sa VPs and sa lahat ng council po. 'Di ba? And syempre, this is Coach Zayla. Back to ating napakapoging host, Coach Bernard.